Kung ano man yung meron nandoon, siya yon, hindi ako yon. Ah, ayun nga, may mga English nga minsan na maririnig ko, either ako ang magsasalita o siya mismo. Ibig sabihin, siya yon ang nagsasalita at hindi ako yon. Ah, yung mensahe na yon, pahiwatig yun na merong wa natin o kapwa ko Pilipina o Pilipino na nag-share sa mensahe ng Diyos na nasa Spain na na-translate niya ang mga ipinarating natin o ipinarating ko kasi nakarating sa kanila yan dahil sa mga share ninyo. So, na-translate niya, na-share niya doon sa mga tao doon na kahalubilo niya. Yun yung sinabi dyan na kung baga, kung nakwentuhan ninyo ang Diyos, sabi ng Diyos dyan, alam mo ba, si ganito, nagsishare yan doon sa kaibigan niya ng mga taga-Spain. Kumbaga, yun ang senaryo dyan ba? Yun yung uh, pangungusap niya, sinasabi ng Diyos na doon sa mayroong partihan na dinaluhan niya, mayroong kasiyahan na dinaluhan ng Pilipina na yon, yung kausap ko. Nagsishare siya tungkol sa ginagawa ko. Ayun nga, dahil Tagalog nga yung gamit ko, mostly Tagalog, so tinatranslate niya sa English doon sa kausap niya, sa mga sinisira niya doon sa partihan, sa party. Tapos yung ah, nakita ko na babayan na tuwang-tuwa, nakatingin sa akin, ibig sabihin, pinanood nila ang mga video ko sa YouTube kung paano ako magsalita, tinatranslate ng babae at naintindihan nila. At nakikinig sila doon sa nagsishare. So yun yung mensahe na yan na sinasabi dyan na kung nakausap ko ang Diyos ng literal, sasabihin niya na alam mo ba, best friend, yung mga sinasabi mo, mga pinarating mo sa mga tao, meron kang kapwa Pilipina nasa Spain, nagsishare tungkol sa mga ginagawa mo at tinatranslate niya ang mga video pinanood nila. So, gano'n nga istorya ba? Kaya lang, pag Diyos ang magbigay, idadaan sa senaryo na gano'n ang senaryo at itatranslate ko nga sa inyo sa salitang naunawaan ninyo. So, yun yung ano dyan. Kaya maraming salamat sa inyo na nag-share. Ay, sa isipin nyo rin, sa haba ng panahon na ginagawa ko to, lumalakad na ng 15 years, isipin niyo. So, kung saan-saan na nakarating yung mga isinishare natin. Kaya nga, lagi ko pinapaalala sa inyo na huwag kayo matakot mag-share. Kasi ako nga dito, kahit sinong tao dito sa trabaho ko, basta makaboylo ako mag-share. Kasi siyempre, hindi naman ako makapag-share kasi ang guest namin dito, pagbago. So ngayon, kung di rin ako makaboylo na magkwentuhan ng matagal kasi nasa trabaho ako. Pero kung pagkatao na uh, kahit ang lahi pa siya. So, yun yung ano ko na. Huwag kayong ah, matakot. Basta huwag kayong mahiya. Basta share na ng share. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Diyos na may parating sa lahat. Kaya huwag tayo mamili kung sinong share natin. Marunong ba siya mag-English o ako? Kahit di marunong mag-English, nagsumikap ako magpaliwanag para ah, makarating din sa ibang bansa. Kaya marami nang nagbabasa sa akin, iba-ibang lahi. Lahat ng mga gays namin, may iba-iba ang mga pinanggalingan, iba-ibang sulok ng mundo. Marami akong nasisharean tungkol sa ginagawa ko. Yun nga lang, nasa kanila na kung ang lagi ko sinasabi, nasa inyo ang pasya, nandiyan naman lahat sa YouTube, sa Pinterest, sa Google, kung anong gamit yung social media, nandiyan. Lagi na sinasabi, sige, brothers, manood ako, titingin ako. Ganon din sa kapwa ko Pilipino, ganon din ang sinasabi. So, hindi ako namimilit na magbasa o manood. Hindi ako namimilit. Pero pagdating na sa lumalapit na kasi may problema na, yun ang problema na. Kasi hindi ako nagagamot ng alam kong hindi nagbasa at hindi nanood kasi at walang alam kasi wala kang share. Pero
Pag may share na, yun na, wala tayong problema. Kasi titiran ko kailan ka nag-share, kailan ang mga sharing mo, gaano ka nakatagal, diretso-diretso na yan. So, yung nasira ko na, sabi na, sir, ako yung nasiran mo, nabigyan ng flyers o ano man, kailan kayo binigyan, tagal na, kailan, alam ko pangalan mo, sir, o kailan na, matagal, 2 years na, 1 year. Pagtingin ko walang share, ang isa lang sinasabi ko dyan, magbasa kayo, balik kayo sa uno. 2 to 3 months ang gagawin ninyo bago kayo bumalik sa akin. Gano'n ang ginagawa ko. Lagi ko pa ulit na sinasabi yan. So, hindi ako nagkulang sa inyo. Kasi gusto ko maunawaan at maintindihan ninyo. Dahil gusto ko makatulong. Pero, kung gusto nyo magpagamot na hindi kayo nagbasa at wala kayong alam, wala problema, pwede. Pero sayang yung oras ko. Kasi nga, hindi talaga kayo gagaling kasi wala kayong basihan sa paniniwala. Madaling sabihin, naniwala ako. Madali yun, kahit sinong tao magsasabi talaga, lalo na may sakit. Walang isang tao na walang sakit na magsasabi, naniwala ako sa'yo. Ang lahat ng lumalapit ng paggamot, talagang naniwala yan. Kasi walang lalapit na hindi magpagamot kasi wala sakit. Lahat yan, pag lumapit, may sakit yan. Kaya lahat yan sila naniwala sa salita at wala sa gawa. Kaya minsan, hindi ko na panghinayangan yung oras ko para i-google ko doon sa mga taong lumapit na walang basihan ng paniniwala. Tulad ganyan, bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron akong ginamot. Grabe. Dahil sinabi na ng Diyos dyan na mawala na yung tao na yun. Pero hindi ko sinabi sa pamilya, gawa nung siyempre, lahat naman ng ganyan. Pili ang taong sinabihan ko dyan. Dahil ayaw ko na may masabi pang iba. So ang mangyari, wala akong sasabihin na mawala na yun. Hindi nagbaga, hindi na paggalingin ng Diyos. Ang ano ko lang, hinihiling na bigyan ng pagkakataon na madugtungan ang buhay ng isang tao. Yun ang hangad ko na sinasabi ko dyan. Sabay pag-iusap ko sa Diyos na kung gusto mo, ah, dugtungan mo para magamit natin sa ginagawa ko. Ito yung mga himala na pumapasok sa ano ng tao. Ngayon, dahil sa pag-iusap ko sa Diyos, hinihingian ko ng mensahe, kung anong meron, nangumpisal ako, inamin, kung ano yung kita ko na sinabi ng Diyos pinakita, inamin. So, naka-recover. Halimbawa, naka-recover na ang tao. Naging okay. So, ang problema, nung naging okay na, nagsimba. Ay, sabihin natin, buo, tangi. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan talaga ang ginagawa ko. Naghimala na ang Diyos ha, naghimala na. Naka-recover na. Naghimala na. So, yun. Naghintay ako na, ano, na magpasalamat sa Bayasom kasi hindi naman pasalamat para sa akin. Pasalamat ba na may pakita sa tao na may himala ang Diyos sa tao na yun. Wala talaga ginawa. So, ang ginawa, nagsimba. Pasalamat ka nga doon sa Diyos. Sa haba niyang panahon, nanangin, nagsimba, o anong tawag niya, wala. Hindi na binigay ang Diyos. Binigay ang Diyos dahil sa pakikiusap ko na ah, baka gusto niyang gamitin sa ginagawa ko. So, nangyari nga, nagkaroon ng himala. Pero hindi ko pwedeng utusan ng tao na gawin niyo sa song dahil ganyan-ganyan, ipakita na sa tao, hindi ako ganun. Kasi ang gusto ng Diyos, yung kusang loob ba na tumutubo sa puso ng isang tao, na gagawin mo na may pagtanggol mo ng Diyos. Hindi yung gagawin mo siya kasi nga dahil sa sinabi ko. Dahil pwede yung gawin mo na galing lang sa ibabaw na o dulo ng ano mo isip o ano man, hindi galing sa kalooban mo na hindi mo siya ginawa kasi nga naisip mo na may Diyos talaga na nagpagaling. Ginawa mo siya para lang maipakita mo na
ano, sa nagamot na okay ka. Hindi yon, mali yon. Kailangan mo talaga gawin na taos puso na ipagtanggol mo ang Diyos na gumawa ng himala, hindi yung dahil may nag-utos sa iyo. Kaya ako, hindi ako nag-uutos kanino man na pursahan. Kaya sabi ko, ipagtanggol ninyo ang Diyos. Pero pag ayaw ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Maraming ganun. Kaya maraming nangawala nga sa tapos na okay na. Tapos pagka ilang taon, babalik na naman kasi nagka-problema. Marami yan. Kaya tulad si Helen o Ilin, Buladres, kita ninyo, gumanda na ang sitwasyon nun ha. Kita niyo sa Zoom naman yun. Nung, yung sakit ng tagiliran, ilang buwan yung sakripisyo. Paggamot ko, ilang araw, nawala ang sakit. Di ba? Oh, yung paa niyang wala pakiramdam, nagkaroon ng pakiramdam. Oh, tapos yung hindi siya natay ng 7 days, paggamot ko, natay na. Ngayon, nabalitaan ko na lang, nasa hospital na. O, di ba? So, nawala ang paniniwala. Kasi, ang hulingan lang, ano ko doon, papagawa, yung exercise nga eh. Yung si Watong na taga Cebu na 5 years na hindi nakalakad, yun ang pinagawa ko, nakalakad. Yung ibang hindi makalakad, yun din ang pinagawa ko, nakalakad. 4 years di makalakad, 11 years di makalakad. Yun ang pinagawa ko, nakalakad sila. So, doon mo makikita talaga na ang paniniwala ay ah, panandalian lang o panakimbutas. Makita din natin sa ginawa rin noon ng Diyos na na-COVID. Pagkatapos gumaling, ah, nawala din na parang bula. So hindi ako namimilit. Pag sabi niya, Sir, nasa hospital ako, maganda. O paano hangad ko na maging okay kayo. Wala akong ibang hangad o ano man. Hindi ako mamilit kung pasya ninyo na magpa-hospital, sige, hospital kayo, wala problema doon. Yun nga lang, may mga himala na ginawa ang Diyos na pornada. Katulad si Alma na Santos, yung Just Tagolwan, yung teacher. Nakitaan ko na, ha? Nakitaan ko na yun. Inamin niya ang nakita ko. Nagtangkang magpakamatay ng 3 beses yata yun. Magpakamatay. Ngayon, dami siyang ginapintahang manggamot, hindi gumaling. Ginamot ko, gumaling. So, anong ginawa? Nung gumaling na, nandoon, nagkatikista sa simbahan. So, yun yung sinasabi ko. Ang Diyos, wala problema. Kasi hindi naman tayo forever na wala sakit. Ang problema niyan, pag bumalik ang sakit, dahil yan kayo mapapahamak. Katulad din ninyo sa ginamot ko. Naging okay na ako, nakarecover na, nagsimba kasi nagpasalamat sa Diyos. Nandoon na nga yung nga sinasabi ko, hindi niyo naunawaan na yung message ko. Hindi niyo nanawaan ang ginawa ko. Sinabi na ng Diyos diyan, ang daming simbahan diyan sa paligid mo. Pero nagkalat ang masama sa mundo. Di ba? Ang sinasabi ng Diyos. Ang mga pare at pastor, tinatawag ko sila o binansagan ko silang number 1 makasalanan. Doon pala, number 1 makasalanan. Tapos ikaw mismo, binigyan ka ng himala ng Diyos, nandoon, bumalik ka sa simbahan. Ibig sabihin, hindi nyo naunawaan ang ginawa ko. Ako ang nanghihinayang sa himala na ipinagkaloob ng Diyos. Winisis ko pa, kung ako nga nagpakiusap, todo pakiusap ko sa Diyos, nabigyan ng karugtong na buhay, na himala para sa taong yon. Tapos naging okay na, nakarecover na doon sa simbahan. Nakakalugmok na hindi na unawaan natin intindihan ang mga ginagawa ko. So, sayang. Ako ang nanghinayang sa ginawa ng Diyos sa tao. Malinaw sinabi ng Diyos, 3 lang kailangan ko sa tao, pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniniwala. So nawala ang pagsisisi, nawala ang pagbabago, nawala ang paniniwala. Kaya yun, napapahamak talaga kayo. Yun nga lang, wala naman tayong pilitan. Dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan, kanya-kanya tayo ng pangunawa at pangintindi.
at kanya-kanya tayo ng kalooban. Yun nga lang, isa sa panghinayangan ko, yung ibinigay ng Diyos dahil sa pakikiusap ko. So, yun lang sabi ko, hanggang doon na lang ako. Pinaubaya ko na sa Diyos ang lahat. Kahit papaano, narinig na ninyo kung ano yung mensahe ng Diyos na ipinarating ko.